Ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, alam natin na may pagpapala sa pagpapakumbaba. Pero totoo din, ikaw din ay pagpapalain kung ikaw ay titingala at titingin sa Diyos. Saan ka ba nakatingin ngayon? Maaaring sa iyong mga paghihirap, problema at pagsubok. Hindi natin maiiwasan yan. Pero mga kapatid, pag ikaw ay palaging nakatingin sa Panginoon, mas maraming biyaya ang iyong tatanggapin. Ang mga paghihirap natin, binibigay, nilalapit ng masama para maalis ang ating tingin at tuon sa ating Panginoon. Walang ibibigay na pagpapala sa iyo ang iyong problema. Tanging ang Diyos lang ang magbibigay sa iyo ng grasya. Naway gamitin mo bilang tapakan ang iyong mga problema para mas mapalapit ka sa Diyos. At pag ikaw ay mas malapit sa Diyos, mas mararanasan mo ang kabutihan ng buhay na ito. Sa napakaraming beses na tayo ay nagpatangay sa ating mga inaalala, takot sa buhay. Hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo ay makitang karapat-dapat muli na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipinalangin sa poong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban, upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan, at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang anghel na bumababa mula sa langit na may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kaningningan. Ubos lakas siyang sumigaw. Bumagsak na siya. Bumagsak na ang tanyag na Babylonia. Tahanan na lamang siya ngayon ng mga demonyo, bilangguan ng masasamang espiritu, at pugad ng marumi at kasuklam-suklam na mga ibon. Isang makapangyarihang anghel ang kumuha ng isang batong animoy malaking gilingan. Ubos lakas niyang hinihagis iyon sa dagat, sabay wika. Ganito'y babagsak ang tanyag na lungsod ng Babylonia, at hindi na siya makikitang muli. Hindi na maririnig sa iyo ang tinig ng mga awit at ang himig na likha ng mga manunugtog ng alpa, plauta at trompeta. Hindi na makikitang muli sa iyo ang mga dalubhasa sa anumang uri ng gawain, at hindi na maririnig ang ingay ng mga gilingan. Hindi ka na muling matatanglawan ng kahit isang ilawan. Hindi na maririnig ang masasayang tinig ng ikinakasal.
sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang iyong mga ngalakal. Dinaya mo ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pangkukulam. Pagkatapos nito, narinig ko ang wari pinag-isang tinig ng maraming tao sa langit at umaawit ng ganito: Purihin ang Panginoon, ang pagliligtas, ang karangalan, at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos. Matuwid at tama ang kanyang hatol. Hinatulan niya ang reyna ng kahalayan na nagpapasama sa lupa. Pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpatay sa lingkod ng Panginoon. Muli silang umawit, purihin ang Panginoon, at sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, mapalad ang inanyayahan sa piging sa kasal ng kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Ang Panginoong ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y kanya-kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Pumasok ka sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Alleluia, 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 alleluia. Naririto, malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kapag nakita ninyong kubkob na ng mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ng mga nasa Judea at umalis ng lungsod ang mga naroroon. Huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran, sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa. Bilang katuparan sa mga nasasaad sa kasulatan, kawawa ang mga nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat darating ang malaking kapighatian sa lupaing ito. At ang poot ng Diyos sa bansang ito, mamamatay sila sa tabak at dadalhing bihag sa lahat ng bansa. At ang Jerusalem ay magiging busabos na mga hentil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin, sa lupa, at ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyang
ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito sa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may kadakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, tumingala kayo at tumingin. Magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw din po. May isang bagay po na wag mo dapat gawin kapag ikaw ay natatakot o nangangamba. Ano po ito? Wag mong iisipin at titignan ang iyong kinakatakot. Amen? The number one thing that we should avoid doing when we are afraid and anxious, it is to stop thinking and looking at what we are afraid of. Nakakatawa, hindi po ba? Ang dami sa atin natatakot sa horror. Pero ang hilig-hilig naman nanonood ng horror. Kung wari, tinatakpan ng kanilang mga mata, pero nakabukas ng konti, curious. Gustong malaman kung ano ang mangyayari. Ang dami din ayaw ng drama o nakakalungkot sa kanilang buhay. Pero aminin, ang dami sa inyo ang hilig nanonood ng nakakaiyak, ng drama sa TV o kaya sa social media. Ang dami din ayaw ng gulo, pero palagi naman nakikinood, nakikipagmarites ng gulo o away sa Facebook. Mahalaga na matandaan po natin ito, mga kapatid, na what you perceive is what you receive. Mas madaling maintindihan po ito dun sa nakasanayan nating kasabihan. What you see is what you get. Mag-ingat po kayo, mga kapatid, sa inyong mga tinitignan sa buhay. Kasi yan ang iyong matatanggap, yan ang iyong makukuha. Bakit po? Kasi tandaan nyo at unawain din nyo. Your eyes is the window of your soul. Ang pintuan ng ating kaluluwa ay ang ating mga mata. Kaya dapat piliin natin kung ano ang ating mga tinitignan sa buhay. Ito po ang dahilan bakit ang ating Panginoon sa Ebanghelyo, narinig natin, sinasabihan tayo na kung darating ang panahon, makakaranas tayo ng mga nakakatakot na bagay, magkakaroon daw ng mga digmaan, magkakaroon ng paglusob, ng mga ibang hukbo, mayayanig ang mundo, mahuhulog ang mga bituin sa kalangitan. Ano ang habilin at turo ni Jesus sa atin? Tumingin kayo pataas, tumingala kayo. Jesus said that when these scary things are happening, look up, raise up your head, be happy because your salvation is at hand. Bakit tayo pinapatingin sa taas ng Panginoon? Kasi sa gitna ng mga nakakatakot at masamang bagay na mangyayari, sabi din niya, diyan darating ang luwalhati, ang ligaya, ang karangalan ng Diyos. The good news is, in the midst of all of these horrible things that will happen in our life, Jesus will come in all of His glory. So, the ending is not in chaos. The ending of our life is the glory of God. The goodness of God. The holiness of God. Sino po ang mga mamamatay daw sa takot? Sabi ni Jesus. Yung mga tao na nakatingin sa mga nakakatakot. Pero ang tanong, sino naman ang mga maliligtas? Sila naman,
yung mga nagbabantay at nakatingin sa pagdating ng Diyos. My dear friends, do not allow fear to enter into your hearts by looking at scary things, by looking at your fears. Kung ayaw mong matakot, huwag kang titingin sa mga nakakatakot. Kung ayaw mong mangamba, huwag mong iisipin ang iyong mga pangamba. Amen? It is good to ask ourselves, what am I looking at in my life right now? San ba ako nakatingin? San ba ako nakatuon sa aking buhay? Because what you perceive, you shall receive. Kung palagi ka nakatingin sa iyong mga utang, edi puro utang ang iyong tatanggapin. Hindi po ba? Kung palagi ka naman nakatingin sa negosyo, nag-iisip ka paano ka magkaroon ng pera, makikita mo, yan ang darating sa iyo. Yan ang tatanggapin mo. Kung naman palagi ka nakitingin sa sakit, talaga magkakasakit ka. Hindi po ba? Kung nakatingin ka sa pag-iensayo, pag-i-exercise, sa pagiging healthy, dyan ka mamomotivate, lalakas, magkakagana ka para ingatan mo ang iyong pangangatawan. Kung nakatingin ka sa kasalanan ng asawa mo, kasalanan din ang iyong mararamdaman. Magagalit ka, maiinis ka, bawat nakikita mo siya. Magtatanim ka ng sakit ng loob. Pero kung nakatingin ka doon sa ginagawa niyang pagsasakripisyo, doon sa kanyang pagtitiis, doon sa kanyang katapatan, ano ang iyong matatanggap? Hindi po ba grasya? Hindi po ba respeto at pagmamahal sa kanya? Perception is everything. You get what you see. Kaya nga po, ganyan kahalaga ang ating pagdarasal. Prayer, my dear friends, is not only asking God for good things, but prayer is primarily focusing your attention to God. Because if you focus on God, you will receive good things from God. Balikan nyo ang mga kwento sa Biblia. Gumaling ang mga tao nung natuklaw sila ng mga ahas dito sa libro ng Exodo. Paano? Pagkatapos daw nilang tignan itong tansong ahas na ginawa ni Moises. Healing came from seeing. Di po ba? Balikan nyo din po yung kwento tungkol kay San Pedro. Nakapaglakad siya sa ibabaw ng tubig. Paano nangyari yon? Dahil nakatingin daw siya kay Jesus. Dahil papalapit siya sa ating Panginoong Hesukristo. Pero nung nakita niya gaano kalakas, kalaki ang alon, bigla daw siyang lumubog. Paano niya nagawa yung milagro? Paano niya nagawa yung imposible, nakapaglakad sa ibabaw ng tubig? Sa pamamagitan ng kanyang pagtingin sa ating Panginoong Hesukristo. See, the miracle happened because he was looking and seeing Jesus. So, if you want to receive blessings in your life, you should start to focus on the Lord. You should start seeing Jesus more in your life instead of looking at your problems and hardships in life. Amen? Mga kapatid, kailangan nating i-refocus ang ating buhay sa Diyos. Gusto mong gumaan ang iyong pakiramdam? Gusto mong mawala ang iyong takot sa buhay? Sanayin natin araw-araw. Umpisahan mo sa buhay mo sa pagdarasal. Tumingala ka sa langit. Tumingin ka palagi sa Diyos. At makikita mo kung gaano siya kabuti sa iyo, kung gaano makapangyarihan ang Panginoon. Kaya nga, walang bagay ang hindi niya pwedeng gawin para sa iyo, para sa ikabubuti mo. Sinasabi ko po sa inyo, ikaw ay makakatanggap ng biyaya kung titingala ka lang at kung titingin ka sa Kanya. Amen. Habang nagtitipon tayo upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan, bumaling tayo sa Diyos Ama na may pananalig at hingin ang Kanyang awa.
Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang bayan ng Diyos naway maakit sa pananalangin at pagsisisi habang umaasa sila sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga namumuno sa ating lipunan naway makita ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa mga pangyayari ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway tumingin sa kinabukasan ng may pag-asa at lakas ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos, sabihin ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang aming mga panalangin ng iyong bayan at tulungan mo kaming yakapin ng hamon ng krus sa araw-araw. Hinihiling namin to sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Aming ating alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuring inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, iyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala ng aming hiling. Pagpapala ng aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong pinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan. At upang kami pagindapatin, paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal. Gawin mong ang iyong mga utos ay sundin naming kailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at tiwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo, pinangasiwaan sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot, na makabalik siya sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya kaisa namang anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami nabubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, kanyang maligayang esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuhin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gabayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinagkakalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggagalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
You receive what you perceive. You get what you see. Kaya kung gusto mong makatanggap ka ng mabuti, kailangan tumingin ka sa mabuti. Hindi po ba? Bakit masama ang iyong natatanggap? Bakit masama ang iyong nararamdaman? Kasi baka naman, ang tuon mo, ang tingin mo, palagi sa masama. Yang utang mo, yang galit mo sa asawa mo, yang tigas ng ulo ng anak mo, mga nangyayari na hindi natin gusto sa politika, sa ating bansa. Kaya nga tayo ay nalulungkot, nai-stress, nawawalan ng pag-asa, nag-uumpisa yan sa ating tinitignan. Bakit pumapasok sa iyong puso? Tandaan nyo, ang pintuan ng ating kaluluwa ay ang ating mga mata. Kaya nga ayusin mong tingin mo sa mga mabubuti. Magiging mabuti din ang iyong mararamdaman, magkakaroon ng mabuting karanasan ang iyong buhay. Kaya ganyan po kahalaga din ang ating pagdarasal. Again, praying is not only asking God for good and beautiful things, but when you pray, you focus on God's grace. Napakahalaga din po ng pananalangin through adoration. Anong ginagawa sa adoration? Pupunta ka sa Blessed Sacrament. Titignan mo, tititigan mo ang banal na Santissimo, ang banal na hostya. Totoong-totoo, nandyan ang presensya ni Jesus. Just stay there. Just look at that and feel God's presence. Allow God's Spirit to enter your heart, to enter your soul. Merong mga nagtatanong sa akin, Father, hindi na kami nakakasimba physically, pero palagi po kami nagsisimba sa inyo online. Masama po ba yun? Sabi ko po, kung wala naman po life or death situation, mas maganda, mas mainam na magsimba kayo. Kasi physically, nandun kayo, makikita nyo yung totoong presensya ni Jesus, ang Santissimo. Pero, kung talagang marami kayong trabaho, talagang alam naman ng Diyos, napaka-imposible kung kayo ay nasa ibang bansa, wala pong mga simbahan o malayo kayo sa mga katolikong simbahan, nauunawaan ng Diyos. But nothing beats the real and physical presence of being close to God and seeing God face to face. Kaya po, ang aking assignment sa inyo ngayong araw, kung gusto nyo, kayo ay basbasan at pagpalain. Bumisita po kayo sa simbahan. Titigan nyo. Mas maganda kung meron pong Blessed Sacrament, tingnan nyo yung banal na Santissimo. Kung wala, pumasok po kayo sa loob ng simbahan, tingnan nyo ang tabernakulo. Pagmasdan nyo yung apoy, yan ay ang presensya ng Diyos nandyan sa loob ng simbahan. Pakatignan nyo at hayaan nyo na pumasok ang Espiritu ng Diyos sa inyong puso, sa inyong kaluluwa, sa inyong buhay, para kayo ay muling palakasin at alisin ng Diyos ang anumang takot at pangamba nyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.